Ngayon lang may nag-alaga sa akin ng ganito. Kahit sarili kong kapatid, hindi ko naranasan to. Salamat, ha? Talagang siya yung kakampihan mo, Wesley, ha? Pinaninindigan mo talaga yung pag-cheat mo sa akin! Let's make this clear. Wait na tayo. It's not rejection. It's resistance. Just give me a little more time, please. And how exactly do you plan to make things right? Ako nang bahala doon. Umiwas na lang tayo sa isa't isa. Bakit? Wala naman tayong ginawang masama. Tsaka hindi naman siguro masama na maging magkaibigan tayo. I-enjoy mo lang yan, Bel. Dahil hindi mo kakayanin kapag binalikan kita. Pasensyahan akong pasensyahan. Ano pala yung gusto mong sabihin sa akin? Hindi ko na rin kasi kayang matiis na hindi sabihin siya kasi habang tumatagal kasi nahihirapan na ako. Na-realize ko na iba na yung nararamdaman ko sa'yo. Salamat sa pagsama mo sa akin sa follow-up check-up ko, ha? Baka naman napapabayaan mo na yung trabaho mo. Lalo na yung pag-aaral mo sa pagsama-sama mo sa akin. Okay lang po. May magko-cover naman sa shift ko. Tsaka mamayang gabi pa naman ang school ko. Tsaka Haling Jacinta, nag-promise ako sa inyo na sasamahan ko kayo sa mga check-up nyo hanggang ma-convince namin kayo ni Doc na magpakimo. Alam niyo po, ang trabaho, napapalitan. Ang pag-aaral, nababalikan. Pero ang buhay po, isa lang po yun. Wala pong rewind, wala pong replacement. Kaya dapat maging priority. Salamat ulit, Tyrone. Napakabuti ng puso mo. Bayad lang po yan sa mga tulong at kabutihan na binigay niyo po sa amin. Tsaka alam niyo po, Haling Jacinta, malapit ko na abutin yung quota ko. Kaya magkikimo ka na. At talagang may oras ka pa na abutin ang quota mo sa Flower Cafe. Tama talagang naging desisyon ko na kapag nawala ako, sa'yo ko iiwan ang lahat. Darius, baka naman nabibigla ka lang o baka naman nalilito ka lang sa mga nangyayari. Hindi ako pwedeng magkamali sa nararamdaman ko, Sen. Kasi natutunan na kitang mahalin. Ikaw yung nakikita kong babae makakasama ko habang buhay. Kahit nga hindi pa ako patawarin ni ate, okay lang sa akin yun eh. Kasi alam ko na ikaw ang makakatulong sa akin para mabuo yung nasira akong buhay. Gusto kong bumuo ng isang pamilya na kasama ka. Lahat ng bagahe mo okay lang sa akin. Kasama natin ang mga anak mo. Mahal kita. Mamahalin kita ng paraan na kaya ko. Papakasal lang kita sa pagmamahal na meron ako para sa'yo. Anong ibig niyong sabihin? Nakapagdesisyon ako na ipamana sa iyo lahat ng maiiwan kong mga ari-arian ko. Hindi ko po alam kung joke po ito o prank ba ito, pero hindi po ito magandang biro. Sa tingin mo ba, nagbibiro ako?
sa kalagayan ko ngayon, magagawa ko pa na magbiro sa mga bagay na pinaghirapan ko. Dahil sa sakit kong cancer, alam ko, hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Kaya naisip ko na kailangan lahat ng mga pinaghirapan ko, iiwan ko sa isang taong may pagpapahalaga, may respeto, at pagmamahal. Sino pa ba yun? Ikaw lang. Tyrone. Ikaw lang. Nakita ko lahat yun sa'yo. Handa mo akong pakasalan? Naku, Darius, tumayo ka muna dyan. Ang bilis naman yata ng mga pangyayari. Kasi nitong ang nakaraang araw wala na akong hinangad kundi sabihin ko lang siya nararamdaman ko. Alam ko hindi ganun kadali, pero hindi ko na kaya Kung ano man yung nararamdaman ko, totoo yun, galing sa puso ko yun. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makasama ka. Darius, I'm sorry pero kasi hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon. Pinag-isipan ko itong mabuti. Kaya hindi na ako nagdalawang isip nung kausapin ko yung abogado ko para sa last will ko. Para masigurado ko na sa'yo mapupunta lahat ng pinaghirapan ko. Pero Aling Jacinta, hindi ko po matatanggap yan. Hindi niyo po ako kaano-ano. Ang may karapatan dyan ay ang kapatid niyo po. Hindi ako papayag na maiwan ko lahat ito kay Darius. Tyrone, kilala ko ang kapatid ko. Alam ko na kapag iniwan ko lahat ito sa kanya, mapupunta lang sa wala. Pinag-isipan ko itong mabuti. Kaya hindi ako nagdalawang isip nang kausapin ko yung abogado para sa last will ko. Para masigurado ko na sa iyo maiiwan lahat ng pinaghirapan ko. I'm sorry, Darius. Hindi ko intensyon na masaktan ka. Pero kasi talagang wala pa sa isip kong pagpapakasal. Ang importante sa akin ngayon yung mga anak ko. Darius, alam mo, mabuti kang tao. Hindi ka mahirap magustuhan. Pero kasi sa ngayon, ang mas nangingibabaw sa akin yung respeto at yung utang na loob ko kay Madam Jacinta. Ayoko siyang saktan. Alam ko na makakahanap ka ng isang babae na mas deserving sa pagmamahal mo kaysa sa akin. Tsaka hindi rin makakabuti sa mga tao sa paligid natin kung ipipilit natin yung gusto mo. Darius, sorry, pero sana naiintindihan mo. Naintindihan kita, Rosel. Hindi naman kita para pilitin pa. Hindi rin kita para masisi dahil alam ko, pabigla-bigla rin yung nararamdaman ko. Ako nga sarili ko, hindi ko alam kung ba nabigla rin ako sa nararamdaman ko sa'yo.